Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po si Pangulo, ilang beses na po niyang sinasabi sa mga tao, sa mga nagkakalat ng maling impormasyon sa kanyang kalusugan na fake po ang mga ito. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga, una-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan. Kaninang hapon ay may seryosong pahayag na inalabas ang Presidential Communications Office o PCO tungkol sa biglaang pagdami ng disinformation sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. So ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, ang kanilang anti-fake news desk ay nakakita ng sudden and coordinated surge ng fake news sa social media. Particular na target ang health ng presidente. Diba nga nagkakaisala ng stage 4 na sakit daw ng Pangulo at nasa St. Luke's. Kahit ang mga respected traditional media outlets ay nabibiktima na rin sa vicious attacks ng mga trolls. Yes, umaalma na po ang mainstream media dahil yung mga mga totoong balita ay na manipulate ng mga DDS. Mali po yun, hindi po pwedeng hahayaan lang po yun. Tayo ay nasa state of energy emergency, kaya hindi dapat madistract si Pangulo sa ingay na ito. Nananatili siyang laser-focused sa kanyang isang misyon, solusyonan ang energy crisis, bigyan ng real at tangible help ang bawat Pilipino, pagandahin ang kanilang buhay at palakasin ang ekonomiya. Pero paano magagawa ito ng Pangulo kung nagkakalat ang mga fake news peddlers, ang mga DDS ng mga disinformation? Hindi po tama ito. Nagiging national security concern na po ito. Ang timing ng papakalat ng fake news ay suspicious. Bakit biglang surge? Sobrang dami. Coordinated. Bakit puro outright lies? Bakit ang desperado na nila? Pero malinaw ang motive. I-distract at i-destabilize ang gobyerno. Dito po pumapasok ang pinakamahalagang bahagi, ang pangangailangan na ma-track down ang mga fake news peddlers na nagkakalat ng mga claims tungkol sa kalusugan ni PBBM. Hindi ito simpleng chismis, ito ay coordinated attack na nakakaapekto sa focus ng Pangulo sa national security at critical sa energy emergency. So ano ang ginagawa ng PCO? They are already tracking and documenting every post, every comment, at every lie na umiikot online. Lahat po yan ay ginagawa nilang list of evidence na pwedeng gamitin sa korte. So far, meron na silang na-track na pinakala ng isang DDS page. Kinasuhan na po yun ni Secretary Gabe noong nakaraang araw. So far, i-identify nila ang mga perpetrators, i-trace ang kanilang buong network, at i-file ang proper charges sa korte. So inaasahan nating makumpleto ang ebidensya at makakapag-file na sila hopefully by next week. Kahit na ang pahayag ay galing sa PCO, ito ay nangangahulugan na malakas ang koordinasyon ng Department of Justice o DOJ para sa legal na prosecution at posibleng kasali na rin ang DTI sa aspeto ng online platforms at digital regulation. Pero tandaan, ang PCO ang nangunguna sa pagdo-document at pagbuo ng list. Pero ang buong gobyerno po ay focus sa pagtugis sa mga fake news peddlers na ito. Sa mga fake news peddlers dyan na nagkakalat ng walang basihan at claims tungkol sa health ni PBBM, mag-ingat po kayo. Bawat post ninyo ay nire-record, bawat comment ay ebidensya. Hindi ito panahon ng walang pananagutan. Hindi po ito panahon ng katulad ng dating administrasyon na hinahayaan lang at tinotolerate ang fake news. No, hindi po. Dapat ibalik natin ang moral ng bawat Pilipino, ibalik po natin ang tama, ibalik po natin ang stability ng bansa. So, kailangan nating protektahan ang katotohanan para hindi ma-distract ang ating Pangulo sa paglilingkod sa bayan. Suportahan natin ang PCO, ang DOJ at ang lahat ng ahensyang naglilingkod para linisin ang social media disinformation. So, ito po ang buong mensahe ng PCO ngayong araw. Panoorin niyo po ang interview ni Secretary Dave Gomez kung ano po ang mga mahalagang impormasyon na ibinigay niya kay Director Matibag ng NBI
para malaman po natin kung ano po ang aksyon na ginagawa niya. Again po, laging i-verify ang balita. Salamat po at magandang araw sa lahat. Panoorin niyo po ang video na ito. Last Sunday, we issued a stern warning against anyone who would deliberately fabricate and spread fake news over the internet to advance their personal and political interests in this time of energy emergency that they will be held accountable to the full extent of the law. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas, for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. We are asking the Department of Justice to investigate at least 3 fake news posts, determine the persons that fabricated them, and bring them to court on behalf of the Filipino people to answer for the harm that they have caused the public. These totally false posts involve, number 1, a fabricated energy lockdown designed to scam the public into buying solar panels. Number 2, a manufactured fuel shortage meant to sow panic by inducing the public to stock up on gasoline, diesel, and LPG. And number 3 post, an invented emergency lockdown on account of an imagined COVID-19 cicada variant. All these posts are blatant lies and fabrications that fall under the definition of false news, the publication of which is deemed a crime punishable by up to 6 months imprisonment under Article 154 of the Revised Penal Code. And because it is committed online, the penalty is higher under the Cybercrime Prevention Act. These fake news posts were flagged by our PCO Anti-Fake News Desk, which we set up following the launch of our Oplan Contra Fake News last month. We are submitting to the DOJ the results of our initial investigation so that they can conduct a more thorough probe, identify the culprits, and file proper charges in court. Again, we remind users of social media platforms that the government will exercise zero tolerance for those who maliciously and deliberately spread utter falsehoods and fabricated contents. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. We will not let you get away with a crime. We will go after you and hold you to account. We are intensifying monitoring of social media and information ecosystems to detect and counter deliberate disinformation campaigns. Our ultimate obligation is to safeguard the stability of energy supply, protect consumers, and uphold the public's right to true and accurate information. Maraming salamat po. Yes, we'll distribute copies na. Salamat. Thank you. Sir, yung binasa niyo, pwede picture? Sir, picture na lang namin.